Muling nagsagawa ng simulation kahapon June 29 ng mga otoridad sa pangunguna ng Office of Civil Defense kung saan muling sinanay ang kahandaan ng bawat isa sakaling tumama ang kinatatakutang 7.2 magnitude na lindol o ang The Big One. Sa bayan ang isinagawang earthquake drill sa iba't ibang panig ng bansa kung saan nakiisa ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga pribadong grupo. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX Director Teresito Bacolcol, mahalaga ang simultaneous earthquake drill para maihanda hindi lang ang mga rescuer o response team ng bawat lugar, kundi maging ang publiko. Kailangan talaga natin seryosohin because again, earthquake drills like what we did earlier, earthquake drills build muscle memory. So nagiging habit forming yan. And alam kaagad natin anong gagawin natin if there is an actual event. Para naman kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafael Alejandro IV, bagaman hindi pa rin masasabing handang-handa na tayo para sa The Big One, siniguro nito na patuloy ang pagsasanay na ating ginagawa, gayon din ang mga plano para sa agarang pagresponde sa anumang sakuna, katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Nobody can really say that we are ready, but we are preparing ourselves to be ready when the time comes. So nakita nyo, meron na tayong mga responding units, nagtatayuan na yung ating mga LGUs ng mga training centers kagaya nito to train not only the responders but also educate. Samantala ipinaliwanag naman ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. na mas mapanganib ang mga infrastrukturang guguho sa panahon ng lindol na maaaring magdulot ng pagkasawi ng mga tao. Ang lindol maraming panganib at ang isang panganib dito yung pag-uga ng lupa. Yung pag-uga ng lupa ay hindi nakakamatay, kundi pagbagsak ng mga mahihinang mga bahay at gusali ang nakakamatay. Kaugnay nito ay nakikipagtulungan naman ang DOST sa Department of Public Works and Highways upang mapatibay pa ang mga kalsada o infrastrukturang itatayo sa bansa. Ang Department of Science and Technology through PVOX ay nagbibigay ng mga scientific data na isasama sa Structural Code of the Philippines na ginagamit ng Public Works and Highways at ng Association of Structural Engineers of the Philippines. So kami yung nagbigay ng napakarami ng information na talagang mas pulido na ang pwedeng gawing mga disenyo at guidance para hindi maapektuhan ng lindol ang mga gusali kung susundin. Muli namang nakiisa ang UNTV News and Rescue sa quarterly nationwide simultaneous earthquake drill na isinagawa ng OCD. Tulad ng mga government employees, sabay-sabay rin na nag-duck cover and hold ng mga empleyado at nagsagawa rin ng evacuation. Meron tayong mga teams na nakipag-coordinate sa mga respective DRRMO nila na kung saan ay mag-augment tayo. So kung ano man yung i-advise sa atin na magiging role natin for this event, so nasa nasa IMT or Incident Management Team kung ano i-assign sa atin. So pwedeng taga-extricate tayo ng patient, pwedeng taga-transport tayo. So it depends doon sa magiging role natin. Bukod sa first aid training, sinisikap rin ng UNTV na maturo sa mga empleyado nito ang mga paghahanda sa panahon ng kalamidad upang maiwasan na maging casualty at bagkus ay makatulong pa sa ibang nangangailangan sa panahon ng sakuna. Ayon nga sa OCD, magpapatuloy pa rin ang isinasagawang quarterly nationwide simultaneous earthquake drill upang palaging maipaalala sa bawat isa sa atin ang mga dapat gawin sakaling dumating ang The Big One. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.